Daigdig ng kababalaghan at katatakutan. Hanapan ng mga nawawala. El Bilingan. Kairo, ang pusang itim, sa panulat ni Dark Alas. Alam nating may mga kaluluwang ligaw, maligno, duwende at engkanto. Pero hindi naman natin ito nakikita. Naniniwala tayong nasa paligid lang sila dahil may iilan na ipinagpala upang sila ay makita. Ang mga bukas ang third eye lamang ang siyang tanging nakakakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng iba. Ang kwentong ito ay hamon sa tunay na karanasan ng isang tao na nakabukas ang kanyang third eye. Tawagin natin siyang si Lolason at ang kanyang pusang itim na si Cairo. Si Lolason ay nakatira sa isang kubo. Napapaligiran ito ng magagandang halaman na may mababang bulaklak. 71 na si Lolason, pero malinaw pa ang kanyang memorya at maging ang mga mata ni Lola Azon ay napakalinaw pa. Hindi nakapag-asawa si Lola Azon dahil siya ay kakaiba sa paningin ng mga tao. Akala nila na nasisiraan ng bait si Lola Azon. Noong kabataan kasi ni Lola Azon ay hindi pa niya alam na nakabukas na ang kanyang third eye. Kung kaya't lagi niyang naikikwento ang mga nakikita niyang di ka nais-nais, kakaiba ang mga itsura. Nagtataka siya kung bakit siya lang ang nakakakita nito. At halos lahat ng mapagsabihan niya o mapagkwentuhan ay pinagtatawanan lang siya. Minsan nga ay tinatawag pa siyang baliw. Nang magdalaga na si Azon ay napagtanto niyang siya ay kakaiba. Natanggap na niyang nakikita niya ang hindi nakikita ng iba. Lumipas ang panahon at ito na si Azon, isa ng lola. At ilan sa mga apo niya ay interesado sa mga kwentong kababalaghan. Si Lola Azon ay may alagang itim na pusa na ang pangalan ay Cairo. Cairo ay salitang waray na sa Tagalog ay nakakaawa. Nakita lang kasi ito ni Lola Azon na nasa daan at nag-iisa, payat na payat. Kung kaya't naawa siya rito at kanyang pinulot at iniuwi sa kanyang bahay at pinangalanan niyang Cairo. Si Cairo ay palaging naglalambing sa kanya, kumakalong ito sa kanyang mga hita sa tuwing sasapit ang dapit hapon. Nakaupo si Lola Azon sa kanyang paboritong upuan sa labas ng kanyang pintuan habang tinatanaw ang paglubog ng araw. Hudyat na kasi ito ng oras ng kanyang pagdarasal. Kapag nag-aagaw na ang dilim at ang liwanag, pinagsasabihan na niya ang mga bata na umuwi na at huwag ng takbo ng takbo. Dahil sa mga oras na iyan ay naglalabasan na ang mga nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang mga mata. Hoy mga bata, huwag ng takbo ng takbo. Uwi na kayo sa inyong mga bahay. Napabangganan ninyo ang mga nilalang na hindi ninyo nakikita. Ang mga bata naman ay sumusunod sa kanya. Takbuhan itong pauwi sa kani-kanilang mga tahanan. Ilan sa mga apo sa pamangkin ni Lola Azon ang palaging nagpapakwento sa kanya. Nasisiyahan kasi sila sa mga kwento ng kanilang lola. Isa si Renzo sa mga apo ni Lola Azon na palaging nagpapakwento. Marami itong katanungan sa kanyang lola. Lola, bakit po si Cairo ay laging kumakalong sa inyo kapag sumasapit ang dapit hapon? Tanong ng apong si Renzo. Kasi po, si Cairo ay maraming nakikita. Mga nilalang nakakaiba ang anyo. Kapag tumayo ang balahibo niya, ay siguradong may nararamdaman siyang nilalang na malapit sa amin. Di lang natin alam kung mabuti ba yun o masama. Kaya narito siya sa aking mga hita
dahil siguro gusto niya akong balaan o proteksyonan. Sagot ng matanda. Wow naman Lola, ang galing naman po ni Cairo. Paghanga ng apo. Oo naman, kapag ipinakita o pinaramdam mo sa kanya ang pagmamahal mo, ay tiyak papalitan din niya iyon ng kanyang pagmamahal. Tugon ni Lola Son. Alam mo ba po, may agimat itong si Cairo? Sabi ng matanda. Talaga po? Ano po yun Lola? Tanong ni Renzo. Kapag dapit hapon na, hagurin mo lang na makailang beses ang gilid ng mga mata ni Cairo at makikita mo ang mga hindi mo nakikita. Natawa lang nga po sa sinabi ng Lola Son. Pero interesado siyang gawin iyon, kaso lang natatakot siya baka kung ano ang makita niya at baka hindi niya ito kayanin. Lola, nakakatakot po ba ang mga nilalang na hindi namin nakikita? Tanong ni Renzo. Hindi naman na po. Normal lang naman na kagaya natin ang iba. Pero mayroon ding hindi kanais-nais ang itsura. Kaya kung takot ka, ay huwag mo nang subukan. Baka mahimatay ka pa o masabihan ng baliw tulad ko. Lola Son, hahagurin ko lang ba ang mga mata ni Cairo? Sige nga, subukan ko. Takot pero lakas loob upang masubukan. Hindi na ngayon na po. Kasi gabi na. Tulad nga ng sabi ko, dapit hapon. Yan bang nag-aagaw na ang dilim at liwanag? At kapag nahagod mo na ang gilid ng mga mata ni Cairo, ay ihagod mo ito sa gilid ng iyong mga mata. Pagkatapos pumunta ka sa isang medyo madilim na pwesto, yun bang hindi na nasisinagan ng araw? Doon ka pumwesto at makikita mo ang mga dumaraan sa ating dinadaanan. Kinilabutan ang apo sa mga sinabi ni Lola Son. Halos gabi na nang magpaalam si Renzo sa kanyang lola. Sinabihan siyang mag-ingat at huwag tatakbo sa pag-uwi dahil baka mabangga niya ang mga nilalang na di niya nakikita. Natakot ang apo kung kaya't marahan lang siyang naglakad pauwi sa kanila. Kinabukasan ay ikwinento ni Renzo sa kanyang kaibigang si Tujing ang agimat ng pusang itim na si Cairo. Hindi naman naniniwala ang kaibigan, ngunit gusto niya itong subukan kung totoo nga ba. Magdadapit hapon na noon nang pumunta ang magkaibigan sa kubo ni Lola Son. Tinawag nila ang lola pero mukhang wala ito sa kanyang kubo. Nakita nila ang pusang si Cairo na nasa hagdan, nakadapa ito at nakatingin sa labas ng bakod. Parang hinihintay si Lola Son. Tujing, ito ang sinasabing pusa ni Lola Son, si Cairo. Dinampot ni Renzo ang pusa at ikinalong. Sige nga, subukan mo Renzo, utos ni Tujing. Ayoko, parang natatakot ako, sagot ni Renzo. Sige na nga, ako na nga, lakas loob na sabi ni Tujing upang masubukan kung totoo nga ba ito. Makailang beses niyang hinagod ang labas ng mata ng pusa bago inihagod sa labas ng kanyang mga mata. Tumingin siya sa labas ng bakod. Wala naman, sabi ni Tujing. Ganun? Teka, subukan mo doon sa madilim na parte na iyon, sa tabi ng bakod. Tapos tingin ka sa daan, pag-uutos ni Renzo. Dali-daling pumunta si Tujing sa madilim na parte ng loob ng bakod. Subalit, nahimatay ito nung may makitang hindi kanais-nais sa labas ng bakod. Tujing! Anong nangyari? Tarantang sigaw ni Renzo. Agad niyang dinala ang namumutlang kaibigan sa liwanag at pilit ninigising ito. Nang matauhan si Tujing, ay agad niyang ikwinento kay Renzo ang kanyang nakita. May mga patay na ililibing pa lang. Mayroon namang mga naglalakad, ngunit hindi nakasayad ang mga paa sa lupa. Hindi siya makapaniwala sa nakita, kung kaya't hinimatay ito sa takot. Sakto namang paparating na si Lola Son, kung kaya't hindi sila nagpahalata kung ano ang mga nangyari. Mga apo, hindi na muna ako magkukwento dahil pagod ako at magdarasal pa ako ngayon. Bumalik na lang kayo bukas.
Umuwi ang magkaibigan na hindi sinabi kay Lola Ason ang tunay na nangyari habang wala siya sa kanyang kubo. Isang araw sumama ang pakiramdam ni Lola Ason kung kaya't naglalagi lang ito sa kanyang kubo. Uminom siya ng kanyang mga halamang gamot at maghapong nagpahinga. Si Cairo ay lumalapit sa kanyang mga paa upang humidib ito. Isa ito sa lambing niya kay Lola Ason. Cairo, huwag kang aalis ha. Diyan ka lang at bantayan mo ako. Ang pusa na may dumadapa lang at sumisiksik sa mga paa ni Lola Ason. Mga ilang oras pa ang nakaraan at nakaidlip na si Lola Ason. Tahimik namang nagbabantay sa kanya ang pusang si Cairo. Subalit, parang biglang nagulat ito at tumalon pa itaas ng bubong ng kubo. Pilit itong lumabas at tumambay sa tapat ng hagdan. Dahil sa ingay, nagising si Lola Ason at hinanap si Cairo. Ngunit narinig niya ang miyaw ni Cairo na parang balisa ito. Dahan-dahan siyang bumangon at sinilip ito sa bintana. Nakatingin si Cairo sa labas at parang may inaabangan. Pinagmasdan lang niya si Cairo kung ano pa ang susunod na gagawin nito. Napansin ni Lola Ason na mayroon pala siyang panauhin. Isang nilalang na galing sa kabilang mundo. Marahil ay nalilibang lang ang panauhin sa ganda at bango ng mga bulaklak sa gilid ng kanyang bakuran. Bahagya niyang nalimutan ang kanyang pakay sa kubo. Mga ilang saglit pa ay tinunguna ng panauhin ang hagdan ng kubo. Subalit, nang makita ng panauhin ang pusang si Cairo, ay nag-alangang itong umakyat ang hagdan. Pilit niyang itinataboy si Cairo, ngunit hindi ito nakitinag sa pagkakatayo sa ibabaw ng hagdan. Malakas ang pagmiyaw ni Cairo at nagtatayuan ang kanyang mga balahibo sa kanyang likod. Animoy itinataboy niya ang panauhin na may masamang balak kay Lola Ason. Sa tingin ni Lola Ason, parang may inilalabas na enerhiya si Cairo sa kanyang mga katawan. Kung kaya't hindi makalapit ang panauhin sa kanyang hagdan. Dahil sa naubusan na rin ng oras ang panauhin at parang hindi na niya kinaya ang enerhiyang inilalabas ni Cairo, kung kaya't nagpasya na itong umalis na lang. At sa wakas ay nagtagumpay si Cairo at naitaboy ang panauhin na may masamang balak kay Lola Ason. Napahanga si Lola Ason sa katamangan ni Cairo. Kung hindi dahil sa kanya, baka kung ano na ang nangyari sa kanya kay Lola Ason. Maaaring maaga pa lang ay si Lola Ason na talaga ang pakay ng panauhin. Ngunit nalibang ito panandali sa nagagandahan at nagbabanguhang mga bulaklak sa bakuran ni Lola Ason. At hindi na niya namalayan na napaghandaan na siya ni Cairo at naunahan na siya sa harap ng hagdan. Dali-daling lumabas si Lola Ason at kinuha si Cairo. Ikinalong niya ito at hinimas ang batok papuntang likuran. Sa mga oras na iyon ay bahagya ng kumalma si Cairo. Cairo, maraming salamat sa pagliligtas mo sa buhay ko. Mahal kita, Cairo. Tumulo ang luha ni Lola Ason habang binibigkas ang salitang pasasalamat sa kabutihan at kabayanihan ni Cairo. Hanggang sa muli! Bye-bye!